Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Atong oras mga sama tatak alas 8:20. Article 3, Section 7 of the Bill of Rights of the Philippine Constitution. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Ang kaalaman sa mga opisyal na talaan at sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal na gawain, transaksyon o pasya, gayon din sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa ilalim ng itinatadhana ng batas. Ito ang aming patuloy na pinagbabatayan sa pagkalap ng mga balita, impormasyon at paghalukay sa katotohanan upang kayo ay aming mapaglingkuran. Ito ang aming paninindigan, magpakailanman, paninindigang Tatak RMN. Fearless but fair commentary. Fair commentary. A no-holds-barred discussion of hot issues. Kuskus, Batikos, magandang unang isyu. Programa nga walay kahadlukan, batas o sakto nga magpresentar sa kamaturan. Anomalya o mga kahiwian. Kuskus, Batikos, ibulgar sa radyo, aron masayran sa tanan, kansang singgit sa katawhan, sa dugay nga panahon. Kausaban, Kuskus, Batikos, ang tumo, tinuod nga serbisyo publiko. Kuskus, Batikos. Tatak RMN. Ebestulam, kontrafactum, non valid dilamilam argumentum. Wala kay mahimo sa bagigbatok sa kamaturan, kundi limong mahimo mo bagiguyon sa kamaturan. Tatak RMN. Good morning, Dipolog. Welcome sa itong pagpanag-uban sa programang RMN. Kuskus, Batikos. Kuskus Batikos. Adlaw kita karon nga Biyernes, weekend kita magkasama pizza 3 sa bulan sa Julio Torresbel Banisais. Kumusta ito magkatawhan karon gikan sa pasigmit nga probinsya man sa may Negros Island, sa may Negros Oriental sa Region 7. Sa ito ang pinalangga usab nga probinsya ang Zamboanga del Norte nga gilangkuban sa duwa ka syudad, ang Dipolog og Dapitan og sa magalungsuran sa Kutob sa Mabos sa Magsibya nya kita nga makita og badungog live sa atong FB page sa DXR Dipolog og sa IFM Dipolog. Tatak RMN. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ayo pobreng lagad sa kahanginan, Radyo Man Mark Andoy Bakruya. Mark Bakruya. From the home of the ultimate radio station that brings the best of public service, RMN once again defends its rule and supremacy on air. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Kuskus, Batikos. Manalipog sa mga kamusto ginaw-daw. Mark Bakruya. Ang inyong manalaban sa kanginan, Mark Bakruya. Laban sa pinihig ang katungod, Mark Bakruya. Basta katotohanan ihahatid sa taong bayan. Basta may nangangailangan, maaasahan. Basta kasiyahan, di uurungan. Call me Radyo Man. Komentaristang patas o di bias. Ang inyong o prinsipyo, dili magbali, dili mapalit. Tatak RMN. Kasama si Mark Bakroya. Kuskus Batikos. 24 minutos sa Milabay ang alas 8 sa Kabuntagon mga kasama. Welcome sa itong pagpanagkauban. Good morning ni Kapyan 8 Torina de sa may Barangay 1. Pinakabag-o na kayo og Barangay Hall. No? Basig, baguhon mo ng munisipyo. Then of course no si Iman na Prinsipe, good morning dia sa asa mga dapit be sa Prinsipe family sa Katipunan Zamboanga del Norte, good morning. Osab ni Daimel Fiboy, morning. Si Cha Line, oh, good morning idol pod.
Then si Kinsa Galitos, Estrella Arbois no watching from Cebu City. Salamat po sa iyong pag-view daw si Moneyline. Moneyline sa may Katipunan, sa Katipunan from Imos, Cavite. Shout out sa Katipuneros. So, morning sa tanan ato ni i-greet daan gibasig usay malimtan mo nato. Og si Maribel Hamito, ang pinakagwapa. Top radio commentator. Macruya. O yan, namanda mo diha kay basin og kining makadawat mo og Milo karon diha ako nagsuot kili og Milo nga ano t-shirt. Basig kamo diha sa mga barangay diri sa Dipolog usab mo sa makadawat og Milo, pwede mo magkuan dayon kining tungab-tungab og init or bugnaw baka nga Milo. Yan taon-taon din magsuri-suroy diha. Now, anyway, direta sa tong lisgutanan mga binati nato nga tigpaminaw. Ang pagpadayon nato sa Bagisgot may kalabutan gyapon sa nahitabo nga rally dito sa may Metro Manila. No, sa nakalabay nga mga adlaw ani kumbate gid sila taman sa ginawa. No, kay perting daghana kayo mga mitambong miapil sa gitawag nila nga peace rally nga gi-initiate ni siya sa INC or Iglesia ni Cristo. No, kay kani Iglesia ni Cristo diri sa Pilipinas medyo ubay-ubay gid pod. Pila guni sila ka kining libo diri. Unya kung imong kuanon no diri sa Pilipinas kuan kini sila. Solid kini sila mga kining binati nato nga tigpaminaw kay kun unsa may kamanduan gud sa taas mo na sundo nila. No, so karon ang gani no according sa data sa kinibitang kuan nga ang Iglesia ni Cristo karon estimated naa sa mga 3 to 3.2 million according ni sa Philippine Statistic Authority as of 2020 ra sa nga census sa population announcing recorded nga adunay 2 milyon o 2.8 no 2,806,524 ka mga INC member nga nagkaroon diri sa Pilipinas. Pina sila ang ikatulo nga pinakadako nga relihiyosong grupo diri sa nasod sa Pilipinas. Ang pinakauna, no, ang number 1 gyud, ang pinakadaghan gyud ang mga Katoliko. So kini sila sa nakalabay nga mga adlaw mga binati ra to katig paminaw, naghimo ni sila og kining rally dito sa Kauluhang Manila, particular dito sa may It's a People Power Monument padulong sa may kining Bonifacio. No, aron sa pagpadayag lagi og panawagan batok sa korupsyon karon diri sa Pilipinas. Kuskus, batikos. Di ba? Nga naman, kung imong tanawon karon ang sitwasyon diri or panghitabo diri sa Pilipinas, grabe karampant ang pagpangawkaw sa kwarta sa salapi sa atong gobyerno. Kuskus, batikos. Di ba? Grabe, gikan sa pinakaubos nga mga opisyal hangtod sa pinakataas, adunay bahid sa korupsyon. Namo ni dapat ang ngayon hatagan o pagtagad karon mga panahon tungod kay dagan kay mga naglisod nga mga tawo, halos na wala gipangkaon unya. Karon sayon-sayonon lang sa pagpangawat ang kwarta sa atong gobyerno. Sayon-sayonon lang sa pagpangawkaw sa pipila lamang ka mga politiko. Tatak RMN. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog na pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos. So bilungtad og tulo ka adlaw gani kaghapon kagabi no mga alas 8 formal nang nahuman ang ilahang rally didto sa may kining kauluhan. So kani ibutan talangan highlight karon pag-ayo ang kining taga INC kay sila magyud ang kining nag-initiate ani nga rally aron laging ipaabot ngadto sa gobyerno. Sa to nang giingon gani nga pwede ba sila mo file og kaso dito sa korte. Pero tingali basig nawad-an na sila pagsalig sa kaso o sa pagpasaka og kaso kadto sa korte tungod kay kung imong tan-awon karon murag na may mga pinihig. No, kung kinsa lang ang pwede nga mapasakan og kaso niya perting dali kay malut sa mga warrant of arrest. Samot na kung imong tan-awon murag nagka-pattern ba kay kung imong tan-awon ang sitwasyon karon ang mga dili kaalyado sa administrasyong Marcos perting dali mapasakaan og kaso unya perting dali kayo nga
gawsan og kining warrant. Samantalang ang mga kalyado nila or suod or naagyod sila naglaban, naman do'y moingon nga pasakadong kaso, pero matingala ka ma-dismiss. Matingala ka nga kulang kuno ang case build up. So kung tinuod na siya kulang ang case build up, nganong ingon anak man ang ilang paghibo. Kano man lagi kuti-kuti ba kayo? Sa kadaghan kay mga nagwitness, sa kadaghan kay napahatag og kining ebidensya diha, aron nga pasakaan og kaso ang usa ka individual nganong wala na siya gihimo sa ato ang mga anaa sa administrasyon. Top radio commentator. Maruya. So muna panahon na nga ang gihimo sa ANC, una-una nila nga di magita matagaan og gining chance dire. So dire to himuon nga aron mabati sa gobyerno atong panawagan ang may kalabutan sa korupsyon o grabing pagpangawat karon sa kwarta sa gobyerno. No? So ilan ang gihimo? Tungod kay ilan nakita tingali nga kung dito sila mo padulong, dili man gid sila mahatagan o ginipagdagan. O di ba sa tulog adlaw unsa may nitabo? Gibati sa mga tawo ang grabe nga kahasol. Una, ang traffic. No, daghang mga naapektuhan. Daghang mga lakaw nga mga nalangan tungod sa pagkadaghan sa tao nga nag-appeal dito sa kining rally-rally. Oh, usa to sa mga rason. Di, nabate sa gobyerno, kabantay gobyerno nga murag kuan gyud. No, naalarma sila bagay, nabutang sila og gini mga barbed wire, unsa pa nagipang butang nila diha nga mga harang diha sa kinindala ron nga digid makasulod padulong do sa may Malacañang. No, kanang hitabo ng mga soban nga mga nasudbod nga naay mga nagrally nga gisulod ang ilahang mga ilahang kinabitong opisina or ang hall sa usa ka presidente. Laghan na hitabo, no, gipang ilugan. Unya na hitabo na po sa walang panahon diri sa Pilipinas sa dihang gilosob sa mga nagrally ang opisina or ang Malacañang sa dihang presidente ba si Ferdinand Marcos or si Makoy Marcos, ang amahan ni Bongbong Marcos mga kasama. So muna ko'y matanawon karon, bibabag ang mga sundalo, bibabag ang mga pulis aron sa ingon nga dili na mapariha ang sa una nga hitabo. So ang question man gud ani, dili man ang issue ani ang pagrally sa mga ANC. Dili ta maka-focus diha nga tungod sa pagrally sa kanang taga-ANC, mo ra ginahatagan og pagtagad. Kung dili ang atong hatagan og pagtagad kung unsa ang ilang panawagan para sa gobyerno o para mahatagan og sulbad ang ilang dugay na kayo nga gipananggitan ang may kalabutan sa korupsyon. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog na pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos. Komentaristang patas o di bias. Konsyal doon nagiya sa minom kag Milo doon painom. Oh, nay Milo dagan dre. So muna siya ang kuan dapat hatagan og kini pagtagad. So ang issue mo ang main point ani kini gyud kung unsay tumong silang pagrally diha. Di ba tagli issue ang pagrally nila? No? Ang issue ana kung unsaon nila pagpaabot gadto sa gobyerno ang grabe na kay karon nga mapakitabo sa Pilipinas. No grabe kinawatay sa kwarta sa gobyerno. Oh, kung ang ANC mo himo o gini mga kalihukan sa wayo na to. So kumusta man ang kani mga Katoliko ani? Nautro mo ni, my goodness, ang Katoliko mo ni pinakadako kay populasyon karon diri sa Pilipinas. Nakoy mong una-unaon, apil magyabon sa politika. Napito tay balaod diri natay konstitusyon diri sa Pilipinas. O sa na, dili parihas ang mayong Top radio commentator. Maruya. Malacañang. Ha? Masaban, ato ning bunggago ng Malacañang. Oh, karon. Nay pare kagahapong adlaw. Mingon sila kani bitong kan. Ang Pilipinas manggod. Sa gobyerno sa Pilipinas, natay separation sa kining church o sa kining gobyerno. Nga ang simbahan dili pwede mag-apil-apil sa kalihukan diha sa gobyerno. O ang gobyerno usab dili pwede mag-apil-apil diha sa
kining simbahan. Pero kung imong tan-awon, naagyapon ang pag-apil-apil. No? Naagyapon ang kining pag sausaw diya sa mga relihiyosong grupo. Di ba tanaw ko na? No, sa Pilipinas, pinakadako ang kining Roman Catholic tungod kay sa panahon ng sa Spanish sa una, usa sa ilang mga krusada sa una diri pag-abot diri sa Pilipinas, ang pagpalapnag sa Kristyanismo. No? Sa una, ako imong tanawon karon sa tibok kalibutan, ang Pilipinas mo'y pinakadako. More than 70% or 80% is mga Roman Catholic. So, yun na kalapad, yun na kadako. Ngunang kung kabantay mo, bisag asa, pertin daghana kayo mga simbahan sa Katoliko. No? Kung na may Adventist, na may mga Iglesia de Cristo, pero mas daghan. Gani na pa yung mga kapilya-kapilya, kada barangay. Kung anak kadaghan og Katoliko ang Pilipinas. Pero sa'yo magkapasubo. No? Naay mga pare nga unta ang ilang isang yaw diha ang pagpalaplag sa maayong balita diha gikan sa kining Biblia. Ha? Nagapil-apil naman hinuon sa kining politika. Ang kining mga pare. Kabalo ba mo nga mura og kining salikwaot kay paminawon? Nga na mga pare diha nga maayo kay musangyaw. Pero pag-abot diha sa isgutan ng politika, nag-apel-apel ang mga pare. Kani mga pare ng mga baga mugnaw nga klase nga pagkapare. Kuskus, batikos, makruya. Kuskus, batikos. Di ba? No, unta gani pare, ang ilang himuon diha ang pagpalapnag sa maayong nga balita. Sabot na ka na magwali sa mga congregation na. Ang imong kuan diha is ang pahinumdom, no, ngadto sa mga nanimba diha, ngadto sa mga ginikanan ilabi na gyud ang mga kabataan nga dapat likayan ang droga. No? Dili maghimo-himoan ang mga krimen. O uban pa nga mga matang sa mga hinimuan nga sopak sa kababuton sa atong labaw nga magagagahom. Karon, ang mga pare karon pastila nag-apil-apil naman sa politika. Di ba? Si Father Flavi Villanueva. Unsa nga klase nga pagkapare kato si Father Villanueva. Di ba? Nga murag gihimong santos naman hinuon ang mga nalambigit sa gidadili nga droga. Gibuhatan og kaugalingon dito nga mga sementeryo ang mga nabiktima kuno sa extrajudicial killing. Sibutan talaga na extrajudicial killing. Pero ang background pud ba tanaw mo yung background. Nganong karon pa man kasaba-saba ni sila. Di ba? Kita wa man tay kuan ako sa simbahan lang bisag asa man to masimba. Usay bitaw mo na usay makaingon ta nga kisa asa magid ang actually walay makaluwas nga relihiyon mo na klaro ka pagkasulti. Bisan pa og ANC ka, Adventist ka diha, no, Katoliko, mga born again ka diha, di ba na makaluwas in taon ang gining relihiyon? Mo na klaro ka pagkasulti. Mga binati na to katig paminaw. Kay matag usa ka nato, kita ang makaluwas sa tong kaugalingon. No, kung unsaon na to pagluwas, unsaon na to paglikay og dili mayo nga mga buhat. Kanang balay alampuanan, usara na siya ka tapukanan. No? Nga mahimo unta na siya nga balaan nga usa ka balay. Pero usahay mo nag-aingon ta murag gipangsudlan og mga satanas ang mga balay alampuanan. Tatak RMN. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog na pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos. Komentarisang way lipod-lipod mo butyag sa kamatuuran. Mark Makruya. Oh, di ba? Kita usay magkakontak karon. Makita mo karon diri sa Pilipinas tungod ni siya sa kini bitong grabe ka kuan ba? No, kini bitong gahaman or grabe kaayo ka kuan sa kining gahom. Na gusto na lang nga magpabiling hari, magpabiling powerful,
No, bisan bag unsa ka powerful moabot gina imong panahon nga malaos gyud ka diha. Wa man tay problema aning magrally, walay problema aning mag-apil-apil sa gobyerno pero usahay magkaingon ta nga asa naman di ay. Di ba nga dapat magpatunga sa kuan lang ha, samot ang kaning himo karon sa INC sa paghimo nila og gining rally diha. Sagad is ang mga membro ang ilang naapilan niya. No, mo magina. Ilang mga membro mo yung nangapil diha. Pero sa Katoliko, lahat man sa Katoliko, ang nag-apil-apil ang mga pare na mga gihinoon. No, kaya kanina mga labaw, like INC, usapay tawag na sila mga labaw diha. Kung sa mga, uban nga mga born again, kitawag na mga pastor, sila diha, mga ministro. No, ilang mo kaning head nila, kada, unsay tawag nila, di ka familiar nang sa INC God. Oh. So sagad sa nangapil ito is mga membro na nila. No, sumusunod. Pastilan diri sa Katoliko lahi manong kayo. Mismo naman gyud hinoon ang mga pare mo'y nag-apil-apil sa politika karon mga panahon na. Unsa nga klase nga pagkapare? Kuskus Batikos. No? Di ba nag-viral ito si Father Flavi Villanueva. Unya may kumpisal pa gyud siya nga sa unang panahon kuno nagagamit siya og nagabaligya og droga. Unsa ka nga klase nga pagkapare? Kuskus Batikos. Hinon, entitled man for a second chance, every one of us. Pwede man ta mausab. Pwede man usbon atong kaugalingon ana. No? So mo na nga kung imong tanawon, si Father Flavi Villanueva na usab na siya. No, yan ang giusab ang iyang kaugalingon, pero kanang mamahayag siya nga ang pagbaligya og droga matod pa niya nga usa kuno ka act of survival. No? Aron ko maka-survive sa kalisod sa panahon. Kung baligya kuno kag droga tag 250 to 50 lagi 50 ka ginansya magkaon na kuno ka. Ingon ana baka lasaw ang utok ni Villanueva. Father Villanueva. Wagay klaro ka baka pare. Kuskus Batikos. No? Lasaw ang utok mo na klaro ka baka sulti. Kaya mo gaingan ni mura ka gaingan yo mga tao diha nga sige pamaligya mo droga okay naman kay ko man si Father Flavi nga may dalang kuno maka-survive. May dalang kuno nga makapalit og pagkaon. Di ba? So pasagdahan na lang kada bitaw kada nga mga pamahayag mga immoral nga klase nga mga pamahayag sa mga pare. Imagine mo daghan kag sumusunod, nagahimo ka og misa diha sulod sa simbahan. Pagkaman mo ingon ragag okay lang. May dala maka-survive. May dala makapalit og pagkaon. Di ba? Nabuhi magali ng mga langgam diha nga way nagpakaon, walay trabaho. Pero nabuhi man na sila diha. No? Nga naman, kung sila pagitabangan sa atong labaw nga magagawon. Pero karing, murag yawag di mo ang mga katauhan nga magbaligya og droga o makasurvive. Unsa ka nga klase nga pagkapare. May lubago ni mong ulo. Tatak RMN. Kuskus Batikos. Oh, usa na to si Father Villanueva. So kagahapon adlaw na po ilain. No, usa ka pare lang gyapon si Joselito Sarabia. Di ba? Kabalo naman ta nga di gid ka pwede mag-apil-apil lagi anak politika. Di ba mao na magida? Usa may trabaho di sa sagapare. Ang trabaho sa sagapare dapat unta ikaw magsilbi ka nga mediator. Usa man pasabot ang mediator, dapat nagasatunga. Wala kay gilabanan, pikas og pikas kun dili ang imuha diha ang pagpasabot kung unsay maayo para sa kinabag-ang katawhan. The radio commentator. Makruya. Mo na siya trabaho no sa usa ka pader pare. Oh, kagahapon unsay gihimo sa usa ka kining pare nga si Joselito Sarabia. Nagsuot siya og kining sanina nga gibutang didto nga convict or impeach Sara. No? Asa may ikuha na Father Sarabia?
Ang ano kapil-apil man ka sa politika? Nga dapat ikaw mo'y magpatunga tungod sa nasinapti kagagubot karon og pagkabahin-bahin sa mga tawo o mga lideres karon sa Pilipinas. Kuskus, batikos. Usa magagikonsara na ka diha? Gikonsara na ka sa espiritu, sayawan-on nga buhat. Kuskus, batikos. Father Sarabia! Ang inyong manalaman sa kanginan, Mark Makuya. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos. Kuskus, batikos. Batikos. Ako sa puton ko maguna-una ba? No? Kita, wala tayo kontra anong mga kining pare sa Katoliko. Ako, simba gali ko kining Katoliko ko, bisag asar ako simba. No? Simba ta og kining Yusisipi. Simba ta Adventist. Bisag asa. O kinsay mga pastor diya. No, kaya ako napunyagan magali ko sa kuan man ko, Yusisipi mo ko napunyagan pero akong maginikanan nakasal sa kining SDA. No, sa 70 Adventist. O karon, narapod na sa kining Katoliko. Oh, bisag asa ra man ka, bisag asa ikaw sabi mo na usay ka magkaingon ka ba? Parehanan ko si panaway nga kuno ang uban kuno nga mga sikta magperte daghana kuno mga amoton. Mao magyapon ang kaning Katoliko bisag asa ambon napoy mga amoton daghang kayo. No? Kada pista, kada mga unsa pa na mga hatag uli, daghan kayo ang mga kuan gyud. No, ako dili ta kontra sa kining Katoliko mga binati na itong ating paminaw. Ang ato alang, kanang na ay mga naadiha, sabot ng mga pare, nga dapat unta sila ang usa sa mga rason nga dili magkabahin-bahin ang mga tao o mga lideres. Murag sila naman ang gasawsaw o painit hinoon sa mga tao. No, gidugangan malay noon. Imbes kay nga mapasabot gadto sa mga tao. Nakini na hitabo karon sa Pilipinas ng unana. No dili kay imong pastilan Ginoo ko mag-apil-apil naman ng pare inong mga panahon na. Oh, kung ang INC nagsigi og kining rally-rally sila dito, mga membro nila. Pero mas pinaka-worst pa gyud ang Katoliko kay ang pare na gyud mismo nag-apil-apil. Di ba? No side bro dito kadaan mo simba. Kada bitaw sabot na magkaila ka sa pare. Nga mayo kay mosulti pero ang binuhatan di ay luyo sa iyang pagkapare, luyo sa iyang pagka magsasangyaw diha. Pero ting mauta day kayo ang binuhatan. Yang kanahan pa ka mo simba na. Di ba? Ang gising-gising pa na yun. Pero si Joselito Villanueva nagsuot-suot og sanina nga na ay impeach asara na yun. Unya ang yanggi pang misahan kasi may nagbisa kagahapon. Ang ibang misa sila Laila de Lima, sila si Hondeveros, no? Nga mo na makontra pod sa politika nga grabe pod makapanaway nga otro pod ganay mga record sa pagpangawat og korupsyon. Top radio commentator. Mark Makuya. Oh, di ba? Naringon rin nga usay mong reaksyon o komento sa INC nga ni Manalo nga murag illegal man ang ilang gihimo nga daghang na perwisyo. Mabitaw tong gingon kaganina nga ang gihimo sa INC sa tanaw tingali nila nga murag maglisod magin sila og gining kuan dito sa korte o sa ombudsman gikabalo naman tadaan. No, ang dula sa ombudsman o sa korte kabalot na nga mopabor gina sila dito. So, ang gihimo aron nga mabati sa gobyerno nga mao na ilang panawagan Oto nagrally. No, gipakita nila dito nga ingon ani ang posibleng epekto ana. Kanya mismo naman gali si kining Presidente Bongbong Marcos Mingon nga sa sulod na sa pila ka tuig or pila na ka mga dekada nga naghimo og rally ang kining INC. Wala sukad siya nagakita nga nagsamok-samok. No? Mismo presidente kay ingon. Mga binati ra to katig paminaw. Gawas lang kuno sa mga grupo nga moapil nga mao'y maghatag o gasamok diya. Kaya kani magrally pa ato sa INC. Kay mga sagol ato dili ato kay mga INC to tanan. Natoy sagol nga gikan sa lain-lain nga mga grupo. Gikan sa uban nga mga sikta. Gikan sa uban nga mga gipang organize sa uban pod nga mga politiko. Nga mao po'y nagsamok-samok nito. Naana siya.
No, pero kani sa ang ako lang akong concern sa moto sa kaning Katoliko ba. Daghan kayo ang mga pari nga tarong pagyod hinoon. No, pipila raman. Pero sa to nang giingon, kung adunay usad diha nga potli bagbag nga pagkapare, maangin ang maayo nga binuhatan sa uban nga mga pare. Mo klaro ka pagkasulti. Di ba? Karon gali ang mga CBCP pero hiluma kayo. Kabantay mo sa una, sa panahon ni Makoy Marcos, grabe kasaba ng CBCP. Kato si ni nako na ang ranggo karon si Father nagkalibog ko sa Metro Manila sa una. Pero murag to nagbatikan karon murag nahilom. No mo to pinakasaba kayo sa una. Nga kiring pare. When it comes to corruption, no, uban pa nga mga krimen, magpagawas kito sila mga statement na karon tanawa karon kabantay mo. Perting hiluma kayo. Saro pa sila kakita tingali sa issue sa kining corruption sa flood control nga kubuto naon. Nanay mga witness, nanay mga misulti diha nga mismo gyud ang mga tao dito nga dalang bigit. Nga mo nagsulti. Pero kung wala man nakasaway lagi. Nakaron si Duterte gitabangan og kayo. Imposible ko sila kakita sa mga uban pa nga mga isyu, flood control issue o klaro kaayo tungod kay naay mga ebidensya. Unsa man nga ebidensya? Una, ang mga project nga gibang implement guba nangabahaan, nangabungkag. Usa na sa ebidensya. Ikaduha miangkon usab ang mga opisyal nga dalang bigit dito nga naay mga pagpanghatag, pagpangawkaw sa kwarta sa gobyerno. At taga DPWH. Mismo ang mga district engineer. Di ba? Misulod na sila dito. Miluad na sila, bigawas na silang baba nga aduna sila'y gipanghatagan og kwarta gani. Ang uban nga kwarta gali gipang uli na sa gobyerno, 100 million na gali ito giuli. Sa kadako, sa kwarta nga nangawala. Ganong wala man nakasaway lagi. Ganong wala man gipanawagan nga dapat imbestigahan. Nganong hangtod karon nagpakahilom paghapon may kalabutan sa isyu sa flood control. Kuskus Batikos. Manalipog sa mga kamus o dinaw-daw. Mark Macruya. Kuskus Batikos. O, kagahapon si Kuan, kining Sarabia, Father Sarabia, tuwa dito, nag-apil-apil. No, nga muna makadaot sa relihiyon. Ilabi na gyud sa mga Katoliko. No, tungod kay naapay daghang tarong nga mga pare. Naapay mga limpyo o konsensya nga mga pare. Pero nagoy mga pare nga uban tulibagbag nga dagko og murag ipangkunsaran sa espiritu sa mga yawa. Kuskus Batikos. Inyong manalaman sa kanginan. Mark Macruya. Oh. Kade nagali mga pare gali nga di kayo umadto sa mga outstation mass. Kabalo man sa mga outstation mass? Kani bitong mga pare nga dapat buadto sa mga far-flung barangay, sa mga lagyo nga mga barangay. Talagsar kay mga pare mo adto ana. No, mga far-flung barangay kana mga gitawag outstation mass nga samot mga lisod kay mga dalan, pananglit dire sa Madipolog. So asa may pinakalayo dire mga lugar nga pinakalayo kay padulong dito sa may sa Bukid and Diwan dito sa pinakaunahan. Oh, asa pa'y pinakalagyo nga mga kuandre panaglit. Kung naapay simbahan na ng o naapay kapilya ning babaw na linabo, amot lang napay busaka dia. Talagsa na kay mga pari nga magiunana. Kung naa magali, mas maayo. Pero natin nabantayan, no? Sa mga lagyo nga mga lugar, sa mga lagyo nga mga barangay, talagsa kaayo adtoon sa mga pari. Muna klaro kapag kasulti. Pero patuwag mga subdivision, ipaimbitar ang mga kwartahan ng mga tao. Mag-ilog pa. Top radio commentator. Mark Macruya. Macruya. Ang inyong manalaman sa kanginan. Mark Macruya. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog na pag-analisar sa mga issues. Kuskus Batikos. Batikos. Para sa magkwanta ba, murata o kining kining kaingon tanawon sa puning mga pare magapil-apil ko nani. No? Bisa ba dili lang kay mga pare bisag uban pa nga mga sikta. Oh.
Kanang bitong mura kag gipaboran nga mga politiko. Kabalo man tanga natin mga biases kada usa nato. Pero di na po mo ipaklaro tingali. No, samot na og kining naa ka diha sa maong pundok. No? Naa ka diha sa usa ka kining usa ka relihiyosong grupo. No? Para ni Villanueva, murag promote siya nga okay ra mamaligid droga. Mingon siya okay ra man na siya. Wa man problema kay man na lang kuno nga makakaon, makasurvive. Pero sa klase ka pangutok sa kada si Villanueva o Grisarabia may papakugo ng mga ulo. Kuskus, batikos. Sila magabaan na bro magkuhan og ganing pare pero kay unanay po nga klase nga pare. Na may wa na lang mo nagpare, may panang hawa mo do sa inyong kuan. Kung gusto mo di mo mag-apil sa politika, may panangundang mo sa iyong pagkapare diha. No, aron di mo makadalahig. Di mo makadaot sa imahe sa pinakadako nga pundok diri sa Pilipinas. No? Muna dapat yung hunaon. Nga inay ka mo ang hatag og kalinaw, mahimo nga malinawon ang kanang matag pikas-pikas bando. Kamo naman hinuon ang murag nagpalayo. Kamo naman hinuon ang mura og nagbungkag sa mga kining nagpalayo or nagpagkatag-katag sa mga tawo. No, nga dapat tayo hunaon yung pag-ayo ba? Kung say mahatag ana ang epekto niya, ini kabot sa panahon. Di ba? Unsa pastilan ginoo ko. Makruya. Oh. Unta maka-alibad-bad din si Father Sarabia. Tinggal ba yung may papakugos lang kuan ni kay para pakuan ba basig nagbikil gamay lang una-una ani. No daghan kay mga tarong, daghan tay mga kaila nga mga pare. Daghan kay mga tarong gyud nga mga pare. Pero once gali masagulan na nagdili maayo, masagulan na gali talibagbag nga mga klase nga mga pare, wa gyud guba gyud ang imahe ana. Oh, di ba? So sa iso sa ANC, karon murag naundang naman sila, wa ta kabalo basig dapat nilain pud sila nga mga kalihukan na pod. So kanila pa to pabuton. No? Wa na magod, di na magod mapatas. Imagine nimo natay korte dire tanaw sabay gihimo nila karon. Sige pangwanan ng mga taga ICC. O sabay jurisdiction sa ICC dire sa Pilipinas. Kaysa karon mga panahon dili naman membro. Pero dito pang dadon, dito pang dakpon. Why pulos ang justice system sa Pilipinas? Muna klaro ka pagkasulti. Tatak RMN. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog na pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos. Komentarista. Wala, sinasanto. Komentaristang patas o di bias. Kuskus, batikos. Wala ka pa sa pagparito sa mga binati na ito kating pabinaw, alas 8:58 atod ganito Sandon Plus Gold. Kini nga oras atod ganato sa Sandon Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipa-epektibo nga suplemento tungod ka extracted ang paghahimo niini. Gikuha ang pinakaduga sa pinaka-nutrient sa mangustin, kamunggay, ahos, spirulina og ang palaya sa wala pa gisulod sa kapsula, mao nga dali kayo ang pag-absorb nini sa inyong mga kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sandon Plus Gold og Sandon Vitamin C o bari sa pag-inom sa healthy nga kape, ang Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may tambal ka pa. Mapalit sa mga butika dool sa inyong mga lugar. Kuskus, batikos. Adlaw kita karon nga Biyernes pizza pizza 3 no sa bulan sa Hulyo 2026. Manabilit lang pa yun kanyo. Fiato Stitcher Wad Kailom. Ibatuman ang kamaturan, bisan pa manikapukan ngadto sa kalangitan. Kini, ayo po lagad sa kahanginan, Radyo Man Mark Andoy Bakruya, Tatak Armen. Kuskus, batikos. That news was brought to you by ACS